sandali. No? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Matanong ko po kayo, meron bang mga tao na inyong iniiwasan? At meron ding bang mga tao na umiiwas sa inyo? Ang tanong ay bakit? Bakit natin iniiwasan ang ilang mga tao? At bakit umiiwas sa atin ang ilang mga tao? Baka minsan iniiwasan natin ang ibang tao kasi makulit, kasi mahilig makipagtalo, kasi palaangal, kasi palahingi, kasi palaging negatibo. At minsan din iniiwasan marahil tayo ng ating kapwa kasi baka sa isang banda ay nagpapabigat tayo ng kanilang kalooban o kaya ng kanilang pasanin kapag tayo ay kanilang nakakausap. Meron tayong iniiwasan at meron din sa atin na umiiwas sa iba't ibang kadahilanan. Sa ating pong ebanghelyo mga kapatid, yung babaeng Samaritana ay iniiwasan ng maraming tao. Bakit? Sapagkat ang tingin sa kanya ng mga tao, makasalanan, marumi. Ayon nga sa ating ebanghelyo, 5 na ang kanyang naging asawa. At yung kanyang kinakasama ngayon ay hindi niya tunay na asawa. Walang lalapit sa kanya, walang makikipag-usap sa kanya, walang makikipagkaibigan sa kanya, hanggang maaari iniiwasan nila ang mga tao na katulad niya. Bakit? Sapagkat ayaw nilang marumihan kapag sila ay lumapit o nakipag-usap sa kanya. Sa isang banda, yung babae din naman mayroong iniiwasan. Sino? Yung kanyang kapwa. Kasi siguradong alam niya na kada kibot siya ay pinag-uusapan. Kada labas ng bahay, siya ang laman sa kanilang bayan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, katanghali ang tapat nung siya ay nagpunta sa balon ni Jacob para mag-igib, para lamang makaiwas sa mata ng mga tao. Pero mga kapatid, ating isipin, umiiwas na nga yung babae sa kahit sinong tao, pero pagdating niya mismo sa may balon, maaari siya ay nabigla, sapagkat doon nakaupo si Jesus. Merong isang lalaki sa may balon. Siguro magandang ating tignan, baka sa likuran ng kanyang isipan, sinasabi niya sa kanyang sarili, ito na naman, ako na nga yung umiiwas, pero bakit merong tao sa may tabi ng balon, katanghali ang tapat, dapat walang taong nandito maliban sa akin. Pero mga kapatid, maganda po yung ating ebanghelyo sa ngayon, sapagkat itong tao na umiiwas ay hindi iniwasan ni Jesus. Itong taong nagtatago sa kanyang kapwa, hindi tinaguan ni Jesus, kinatagpo. Pero ang unang ginawa ni Jesus sa babae ay ano? Hiningaan ng tubig. Ang sabi ni Jesus, maaari bang makiinom? Isipin natin yung pagkabigla ng babae. Sabi nga sa ating ebanghelyo ay, kayo ay Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Kasi maaaring matagal nang wala nakikipag-usap sa kanya. Pero nung oras na yun, merong isang lalaki ang hindi lamang nakipag-usap sa kanya, pero hiningan siya ng tubig. Nakakabigla yun. Kasi anuman ang hawakan ng babae, nagiging marumi. Pero itong Jesus na ito, humihingi sa kanya ng tubig. Para bang sinasabi ng babae, hindi ka ba takot na maging laman ng kwentuhan sa ating paligid? Hindi ka ba takot na marumihan kapag bibigyan kita ng isang basong tubig? Pero mga kapatid, yan po yung unang paalaala sa atin. Ano man yung ating katayuan, ano man yung ating nakaraan, pinapakita una ng ating ebanghelyo, kahit sino pwedeng kausapin ni Jesus. Kahit sino pwedeng tawagin ni Jesus. Kahit sino pwedeng hingan ni Jesus. Sa isang banda nga, nakakatuwa itong ating ebanghelyo. Bakit? Sapagkat ang sabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo.
Kahit siya'y Samaritana, alam niya ang pinangako na Mesiyas. Pero ano ang sabi sa kanya ni Jesus? Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo. Mga kapatid, ipinakilala ni Jesus sa babae, sa isang Samaritana, sa isang makasalanan, sa isang babaeng maraming kinasama na siya ang tinutukoy na Mesiyas. Siguro kung tayo yung babae, magtataka tayo. Panginoon, sa kinadami-dami ng mga tao, bakit ako? Panginoon, ang dami-daming mga alagad dyan, ang dami-daming mga Hudyo dyan, ang dami-daming merong alam sa kasulatan dyan, bakit sa akin ka nagpahayag na ikaw mismo ang Mesiyas? Pero mga kabatid, yan ang unang paalaala sa atin. We cannot control God. Hindi natin kayang kontrolin sino ang kakausapin ng Panginoon. Hindi natin kayang kontrolin sino ang hihingan ng tubig ng Diyos. Hindi natin kayang kontrolin sino ang tatawagin ng Panginoon para sa Kanya ay makapaglingkod. Siguro kung tayo po ang mga alagad, pagbabawalan natin si Jesus. Kaya nga ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Wala doon yung kanyang mga alagad nung kinausap ni Jesus yung babae. Pero mga kabatid, yan ang mensahe po ng Kwaresma. Sa ebanghelyo, ano ang sabi ni Jesus? Ang kanyang pagkain ay ano? Ang gawin ang kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama ay hindi husgahan yung babae sa ating ebanghelyo. Ang kalooban ng Ama ay hindi itaboy yung Samaritana sa ating ebanghelyo. Ang kalooban ng Ama ay kung ano ang ginagawa ni Jesus, yung pahalagahan yung babae sa likuran ng kanyang pangit na nakaraan. Yan po yung unang paalaala sa atin. Lahat tayo mayroong purpose sa ating buhay na maaaring tayo mismo nabibigla. Sa kinadami-dami ng tao, bakit tayo ang kinakausap ni Jesus? Bakit tayo ang hinihingan ng tulong ng Diyos? Bakit tayo ang sinusugo ng Panginoon? Pero mga kapatid, wala yaan sa kontrol natin. Sapagkat ang lahat ay depende sa Panginoon. Depende sino ang kanyang kakatagpuin. Depende sino ang kanyang kakausapin. Depende sino ang kanyang hihingan ng tubig. Kasi baka may mga pakakataon tayo ang mas maingat kaysa kay Jesus. Baka may mga pakakataon tayo pa ang tumatanggi sa ating kapwa kaysa kay Jesus. Pero mga kabatid, maganda po itong ating ebanghelyo kasi nagsimula sa simpleng paghingi ng tubig. Pero unti-unti lumalim yung kanilang usapan, yung kanilang kwentuhan. Ang totoo nga, medyo mahaba-haba po itong ating ebanghelyo sa ngayon. Pero merong bahagi ng ebanghelyo ang magandang ating pag-ukulan ng pansin. Ang sabi ni Jesus, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Mga kabatid, nagsimula sa paghingi ng tubig mula sa balon. Nauwi saan? Sa pagpapakilala ni Jesus, hindi lamang siya bilang Mesiyas, kung hindi siya bilang bukal ng tubig ng buhay. Iba na po yung bukal kung ihahambing sa balon. Yung balon, pupunta ka doon para mag-igib paulit-ulit. Pero yung bukal, ang sabi ni Jesus, ito ay babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Parang sinasabi, tuloy-tuloy yung agos. Ando doon talaga yung buhay. Hindi yaan matutuyo. Pero maganda pong ating pakinggan yung reaksyon ng babae nung iti kanyang marinig kay Jesus. Ang sabi niya, Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Mga kabatid, alam natin kung ano yung trauma na pinagdaanan ng babae. Hindi lamang dahil marami na siyang kinasama, kung hindi dahil marami ang nagbubulong-bulungan tungkol sa kanya. Kaya nga ang sabi niya kay Jesus,
Ginoo, kung gayoy bigyan na po ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Kung magandang paalaala po yan sa atin. Palagi tayong mauuhaw, palagi tayong magugutom, palagi tayong maghahanap kung tayo ay wala pa mismo sa poder ni Jesus. Pero mga kapatid, yan ang paanyaya sa atin na ating mabatid na ang Panginoon alam ang pinanggalingan natin. Ang Panginoon naririnig ang mga panalangin natin. Ang Panginoon kilala ang bawat isa sa atin. Kasi po sa ating unang pagbasa, nagtalo-talo ang mga Israelita. Ano ang kanilang pinagkatalunan? Kung sila ba ay pinapatnubayan ng Panginoon, parang sinasabi nila, baka nakalimutan na tayo ng Diyos, kaya tayo ay namamatay na halos sa uhaw at sa gutom sa desyertong ito. Pero yung lugar na yun, binago ang pangalan, ginawang Masa. Kasi ang ibig sabihin ng Masa, nagtatalo-talo, nag-aaway-away. Pero mga kapatid, yan ang isang bagay na paalaala sa atin. Huwag nating pagdududahan kung tayo'y tinutulungan ng Panginoon o hindi. Huwag nating tatanungin kung tayo ba ay nakikita at naririnig mismo ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo, kita ni Jesus yung babae. Alam niya ang pinanggalingan ng babae. Pati ang kanyang pangangailangan, handa niyang tugunan. Kaya ang lahat ng mga hinahanap ng babae ay nagdadala sa kanya kay Jesus at magbibigay sa kanya ng kasagutan kay Jesus. Yan po yung pangalawang ating tignan. Baka sa ating buhay, marami tayong mga iniigiban na iba't ibang uri ng balon. Pero kalaunan, uhaw pa rin tayo. Baka marami tayong mga pinupuntahan at umaasa tayo doon tayo makakatanggap ng tunay na kabusugan. Pero bandang huli, gutom pa rin tayo at naghahanap pa rin tayo. Sa ating pong ebanghelyo, yan ang pangalawang paalaala sa atin. Hindi lamang lahat tayo ay mayroong purpose. Pero pangalawa, lahat tayo nakikita, tinutugunan ang ating mga pangangailangan mismo ng Panginoon. Pero pangatlo po at panghuli, ang maganda po sa ating ebanghelyo, pagkatapos ng kanilang kwentuhan, ang sabi dito, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Kanina yung babae nagtatago, yung babae umiiwas sa napakaraming tao. Pero pagkatapos niyang makausap si Jesus, nagbago yung kanyang buhay. Yung taong takot na takot at hiyang-hiya, siya mismo ang lumantad sa bayan. Siya mismo ang nagpunta sa mga tao. At siya ang nagsabi kung ano ba ang kanilang pinag-usapan mismo ni Jesus. Mga kapatid, maraming alam si Jesus tungkol sa babae. Pero inintay ni Jesus na yung babae ang magsabi sa mga tao kung ano ba ang nangyayari mismo at nangyari mismo sa kanya. Kasi baka minsan, meron tayong alam na kahinaan ng ating kapwa, pero tayo ang nauuna na ibalita yun sa iba. Kaya nga ano ang problema? Yung ating kapwa, imbis na matulungan, lalo nasasaktan. Imbis na magbago, lagong nahihiya. Pero sa ating ebanghelyo mga kabatid, si Jesus kahit marami siyang alam tungkol sa babae, hindi niya ito pinangunahan. Pinakitaan lamang niya ng pag-ibig, ng paggalang, ng saysay sa kanyang buhay. At dahil doon, nagbago yung buhay ng babae at siya mismo bilang bagong tao ang nagbahagi sa iba kung ano ang nangyari mismo sa kanyang buhay. Kaya nga ang sabi ng ating ebanghelyo, kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Mga kapatid, meron lamang pinunla si Jesus sa babae. Ano yung kanyang pinunla sa babae? Hindi galit, hindi panghuhusga. Ang kanyang pinunla sa babae ay ano? Paggalang, pag-ibig at awa. Pero yung babae mismo ang umani ng sagana.
Siguro yan ang pangatlong paalaala sa atin. Ang Panginoon, lagi tayong binibigyan ng bagong panimula sa ating buhay. Kasi lahat naman talaga tayo naghahanap ng taong tatanggap at magmamahal sa atin kasama ng ating nakaraan. Pero mga kapatid, si Jesus, hindi lamang tayo tinatanggap kasama yung ating nakaraan, kung hindi tayo ay Kanya din tinutulungan na baguhin pati yung ating nakaraan. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo si Jesus, maraming alam tungkol sa babaeng Samaritana, pero hindi iniwasan, kinatagpo, hindi ikinuwento, kinausap, hindi sinira, tinulungan. Siguro magandang ating tignan, kamusta kaya tayo? Kapag meron kaya tayong nalaman na hindi maganda tungkol sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, sa ating kakilala, ang ating dibang kilos ay katulad ng kay Jesus. Amen.